Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Nasusulat. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos. Sige. Magpatihulog ka at ipakita sa akin na ikaw nga ang anak ng Diyos. Tumalon ka! Tumalon ka! Nasusulat na naman. Ang Panginoon lamang ang dapat mong sambahin. At siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Mapapasaya ang buong daigdig kung magpapatira pa ka at sasambahin ako. Lumayas ka, Satanas! Sapagkat nasusulat, ang Panginoon lamang ang dapat mong sambahin. At siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Ikaw si Simon, na anak ni Juan, hindi ba? Ang itatawag ko sa iyo ay Pedro. Sumunod ka sa akin at gagawin ko kayong mga isda ng mga tao. Susunod po ako sa inyo, kahit saan. Tanggapin ninyo ang inyong kapatid. Kapayapaan, huwag kang matakot. Guro, maaari po bang umuwi muna ako upang mailibing ang aking ama? Mateo, sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay. Mateo, sumunod ka at maglingkod sa akin. Opo, aking guro. Tayo na po sa aking tahanan at ipaghahanda ko po kayo ng isang piging. May maganda bang punla sa Nazareth? Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mandaraya. Paano ninyo ako nakilala? Bago ka pa tawaging Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng higos. Guro, ikaw ay ang anak ng Diyos. Kayo po ang hari ng Israel. Naniniwala ka ba dahil sa sinabi ko na ikaw ay nakita ko sa ilalim ng puno ng higos? Makakakita ka ng mga bagay na masigit pa rito. Tanggapin ninyo ang inyong kapatid. Guro, gusto ko po maging alagad ninyo. Ano ang pangalan mo? Judas. Judas Iscariote. Kung patuloy kayong susunod sa aking mga aral, tunay ngang kayo ang mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Pag-asa namin, wala kukampay. Narinig ninyong sinabi,
Ibigin ninyo ang inyong kapwa at kamuhian ninyo ang inyong mga kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Tandaan ninyo ito. Huwag kayong gagamit ng napakaraming salita kapag kayo'y nananalangin. Ganito kayo manalangin. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ako ang puno ng ubas at kayo naman ang mga sanga. Ang sino mang sumasampalataya sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng masagana, sapagkat wala kayong mapapala kung kayo'y aalis sa akin. Jesus ng Nazareth! Ano ang pakay mo sa akin? Dumating ka ba dito para ako isirain? Kilala kita! Ikaw ang anak ng Ama! Tumahimik ka! Lumabas ka sa kanya! Humayo ka at magaling ka na. Salamat po, Panginoon. Ama, aking ama, kung naririto ka lang po sana, hindi sana namatay ang aking kapatid na si Lazaro. Sinasabi ko sa iyo, anumang hingin mo sa Diyos ay tunay ngang ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Maniwala ka. Mabubuhay muli ang iyong kapatid. Ilang araw nung patay ang aking kapatid. Ako ang pagkabuhay na mabuti at ang kabuhayan. Ang sino mang sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Opo, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Saan ninyo siya inilagay? Sundan niyo po ako at doon ninyong makikita. Ama, siya ngayon nabubulok ng bangkay sapagkat may 4 na araw na siya namamatay. Huinika ko sa iyo. Paniwalaan mo ako. Makikita mong mabubuhay si Lazaro. Ama kong mahal, salamat ng walang hanggan. Ako'y iyong pinakinggan. Sa hiling kong ano paman, nang makitang totoo,
ng taong naririto na ako'y siyang anak mo. Lazaro, Lazaro, magbangon ka at diyan ay lumabas. Guro! Nahuli namin nakikiapid ang babaeng ito. At ayon sa utosan ni Moises, ang sino mang mahuling nakikiapid sa may asawa ay papatayin sa pagbato. Ang sino mang walang kasalanan ang siyang unang bumato sa babaeng ito. Wala na ang mga umahabol sa iyo. Humayo ka at huwag na muling gagawa ng kasalanan. Opo, tunay ngang ikaw ang anak na amang nasa langit. Hayaan niyo pong paglingkuran ko kayo, Ginoo. Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Ngunit ginawa ninyo itong pugad ng mga magnanakaw. Jerusalem! Jerusalem! Pinapatay mo ang mga propeta at ibinabato ang mga sugo sa iyo. Manahimik ka! At ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na to? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan ito? Tatanungin ko kayo. Kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagbula ang karapatan ni Juan na magbautismo?
Sa Diyos ba o sa tao? Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sabihin lang sa ating bakit hindi natin siya pinaniwalaan. Hindi ko sasabihin natin mula sa tao. Baka kung anong gawin sa atin ng taong bayan. Sapagkat kilala ng lahat na si Juan na isang propeta. Kung saan nagmula, hindi namin alam. Kung ganun, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Noong himala ang mapapakita mo, kung pang mapakita na may kakayanan kang gawin ng mga ito. Gibain ninyo ang templong ito. At sa ikatlong araw, ay muli ko itong itatayo. Nahihibang ka na ba? 46 na taon nang itanayo ang templong ito at itatayo mo lang sa loob ng 3 araw? Sa aba ninyong mga bulag na taga-akay, kayo ang mga hangal. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Kayo ang mga hangal. Ang libingan ninyo ay pinaputi. Maganda sa labas. Ngunit sa loob ay punong-puno ng kabulukan. Sa paningin ng mga tao, ay mabubuti kayo. Ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaibabaw at kasamaan. Tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, ay hindi kayo mapapabilang sa pinagaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito nang dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ano't na parito ka sa oras ng gabi? Maaari mo ba itong may paliwanag? Isang nakakabahalang kaganapan, hindi maaaring ipagpabukas pa. Kaganapan patungkol kay Jesus ng Nazareth, kamahalan. Jesus ng Nazareth? Oo, kamahalan. Ganun na lamang ba kahalaga ang bagay na ito? Para guluhin niyo pa ang gabi at gambalain ang pagpapahinga nating lahat? Ano bang ginawa niya? Gumagawa ng kaibahan ng taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Kung gayon, ipinag-uutos kong dakpin si Jesus, 10 ng kanyang mga alagad. Patawad kamahalan. Tinangka na namin ipahuli si Jesus. Subalit siya lubhang mailap. Ang mga tagasunod niya mismo ang humahadlang. Kung kaya't di nila ito dinak. Mukhang nasusubok na ang iyong kakayahan na paggalawin ng ating mga tauhan. Kaya mo pa ba? O baka kailangan na nating maghanap ng kapalit? Ngunit di mo ba na may kakayahan ang tao na yan upang paikutin sa kanyang kamay ang taong bayan? Hayagan ang iyong pagpatikos sa ating alagad ng Diyos. Pinagbabantaan niya ang taong bayan. Tayo daw ay mapang-imbabaw at mangulupong. Sinabi din niyang gigibain niya ang templo at muling itatayo sa loob lamang ng 3 araw. Siya daw ang pagkain na nagbibigay buhay. Ang bukal ng tubig na papawi sa lahat ng pagkauhaw. Magtatayo siya ng kaharian para sa makasalanang may sakit. Ang lahat ng yan ay dahil sa kanya. Dahil ayon sa kanya, siya daw ang anak ng Diyos. Kalokohan! Isang bula ang propeta ang Jesus na yan! Purihin ang Panginoon! Ito ang sinasambit ng mga tao. Pagpalain ng anak ni David! Habang nakasakay sa isang asno, galak na galak ang mga tao sa pagpasok ng anak ng Ama sa Jerusalem upang magdiwang ang pista ng Paskwa. Mabuhay ang ating hari! Mabuhay! Nagwawagayway ng palaspas ang bawat isa bilang pagpupugay sa kanilang hari. Purihin ang Panginoon! Purihin si Jesus! Kamatayan!
Dapat namatay ang Jesus na yan! Mawalang galang na po, kapwa ako lingkod ng Panginoon. Di po ba't labag sa kursa natin na tayo ang magbigay ng hatol sa taong di man lang natin dinidinig o inalam ang kanyang ginagawa? Kamahalan, di po ba? Ikaw ba'y tiga Galilea din? Magsaliksik kayo. At nang makita mo na walang propeta nagmumula sa Galilea, Hindi na mahalaga yan. May mga tao handang magpatotoo laban kay Jesus ng Nazareth. Kung gayon, ipinag-uutos kong dakpin si Jesus ng Nazareth upang humarap sa isang paglilitis sa salang pagpapanggap na hari at pagsisimulan ng paghihimagsik. Isinasakdal din siya sa salang pagpapanggap na anak ng Diyos at paglabag sa ating mga kautusan. Tapos na ang pagpupulong na ito. magaling. Kamahalang Kaypas. Ang kailangan na lang natin gawin ay pagplanuhang madakip ang Jesus na yan. Hindi natin siya pwedeng dakipin sa harapan ng kanyang mga tagasunod. Tiyak na ipagtatanggol siya ng mga ito. Magiging matagumpay lamang ang ating paghuli sa kanya kung ito'y kukublihin natin sa kadiliman ng gabi. Sino siya? Huwag kayong mangilan sa aking paungusap. Kahit na ako'y isang alagad. Kayo'y kusang umiilag sa kanyang mga gawa. Hindi ko minaganda. Ugalit aral niya. Ngayo'y nagsisisi tumalikod kung ba't ako'y napasama sa kanya. At upang kayo'y maniwala sa aking sinasabi, pangako kong matibay, kayo'y aking sasamahan upang madakip si Jesus na taga Nazareth. Ituturo ko kung paano nyo madarak si Jesus. Ako na ang bahala upang malutas na ang usapang ito. At ano naman po ang maibibigay nyo sa akin kapalit ng buhay ni Jesus? At yung buong pirasong pilak. Sa lapi lamang pala ang katubos ng iyong katapatan. Hinugasan mo ang aming mga paa, pagpapakumbabay iyong ipinadama. Inyong gawin ito, mahalin ang bawat isa, tulad ng pag-ibig na iyong iniwang biyaya. Matagal ko nang inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang ito bago ako mag-hirap. Sinasabi ko sa inyo, hindi na muling kakain hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Magpatawad, maging tapat kailanman, hanggang sa dulo kami iyong gabayan. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gabing tahimik, puso'y naguguluhan. Sa gitna ng gabi, tinapay kanyang hinati. Sa aming inialay, biyayang walang kahati. At kaniyang wika, ito'y aking katawan. Kunin at kainin, alay
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang buhay. Ang aking dugo ay ihahandog para sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. May isang nagtaksil, isang halik, isang dusa, isang kapalaran. Ngunit pag-ibig mo'y hindi nagalaho. Pangakong maglilingkod sa'yo sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakalulo sa akin. Ako po ba, Guro? Ako po ba, Guro, ang inyong tinutukoy? Itanong mo nga siguro kung sino ang kanyang tinutukoy. Guro, sino po ba ang inyong tinutukoy? Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok, ang siyang magkakalulo sa akin. Ako po ba? Ikaw na ang nagsabi. Gawin ng madali. Sa gabi ring ito, ako'y iiwanin ninyong lahat, gaya ng nasasaad sa kasulatan. Guro, handa na po akong mabilanggo at mamatay kasama niyo. Tandaan mo, Pedro, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, 3 beses mo akong tatatawag. Ang kalooban ng amang nasa langit ang siyang masusunod. Huwag mong naising lisanin kita. Wala kong hangaring ika'y mag-isa. Saan man magtungo, ako'y sasabay. Magkabalik at sa paglalakbay, mananahan sa tahanang sisilong sa'yo. Yayakapin ang landasin at bayan mo. Poon mo ay aking ipagbubunyi at iibigin ang mong sarili. Saan man abutin ng paghahanap,
Huwag mong naisip, lisanin kita. Dumito muna kayo. Ako'y mananalangin sa dako roon. Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikaw matay ko. Dumito muna kayo at makipagpuyat sa akin. Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ama ko! Kung hindi mayalis ang sarong ng paghihirap na ito, at kung di ko inumin, mangyari ang iyong kalooban. Natutulog pa ba kayo? Tayo na. Narito na ang magkakaluluwa sa akin.
Bitawan niya ako! Bitawan niya ako! Sino ang inyong hinahanap? Si Jesus Nazareno. Magandang gabi po, Guro. Katotokot, aking sinta. Ang tanda mo'y halik pala sa akin ng maklala ng iyong mga kasama. Dakpin si Jesus! Hindi niyo madarang pang guro! Dakpin ang tao yan! Tanggapin mo ang aking tabak! Pedro! Isarong mo ang iyong tabak. Ang gumagamit ng tabak ay sa tabak rin mamamatay. Ako ba'y tulisan? At naparito kayong may dalang pamalo at tabak upang dakpin ako. Araw-araw, ako'y nagtuturo sa templo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit, gabi ninyo ito, kasabay ng pagsakop sa inyo ng kadiliman. Takpin na tigapos ang taong yan! Hindi mo ako mamamatay! Lumayo ka sa tanan! Hindi! Oo na! Kasalanan ko na ang lahat! Pinagkanulo ko ang aking maestro para sa 30 pirasong pilak. Patawarin mo ako, maestro! Patawad! Tayo'y naririto ngayon upang litisin ang nasasakdal. Si Jesus ng Nazaret, sa salang pagpapanggap na Mesiyas at anak ng Diyos. Simulan na ang paglilitis. Hinihikayat niya ang mga tao na huwag sumunod sa mga batas na ipinagkaloob ng Diyos kay Moises. Ilang beses na rin siya nagpagaling at gumawa ng kapabalaghan sa araw ng pamamahinga. Sinasabi niya rin na gigibain niya ang templo at muli niya itong itatayo sa loob lamang ng 3 araw. Pinapaniwala niya ang mga tao na siya at ang Diyos ay iisa. Pinapangaral niya rin na siya ang anak ng Diyos. Sandali po lang, mga kamahalan.
Di po ba't labag sa ating kautusan na atulan ng isang tao nang di mo na nililitis o inalam ang kanyang ginawa? Sang-ayon ako sa kanya, kamahalan. Nararapat lang kayo ng totoong saksi upang makarating tayo sa patas na paghahatol. May punto sina Nicodemo at Jose, kamahalan. Hindi maaaring hindi maparusahan ang Jesus na yan! Bakit di kaya ikaw, kamahalan, na magsiyasat sa tao na yan? Di hamak na mas mahusay ka sa pangangatwiran kumpara kila Nicodemo at Jose ng Arimatea. Anong masasabi mo sa mga paratang nila sa'yo? Bakit hindi ka magsalita? Anong aral ba ang tinuturo mo? Hayagan akong nagtuturo sa madla. Palagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Diyo. Wala akong sinasabing palihim. Bakit ako ang tinatanong niyo? Bakit hindi niyo tanongin? Bakit mo dinasagot ang ganyan ang pinakapulo sa sertate? Kung may nasabi akong mali, patunayan mo. At kung wala naman, bakit mo ako sinampal? Wala ka nga bang inililihim? Ikaw ba ang Mesiyas? O ikaw ba ang anak ng kataas-taasan? Ako nga. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat at darating na nasa alapaap ng langit. Isang kalabastangan! Labastangan! Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Kayo na mismo ang nakarinig kanyang kalabastangan sa Diyos. Ano ang inyong hatol? Namatayan para kay Jesus! Namatayan! Dahil siya ay Pilato! Si Jesus, sinuli ng mga kawal. Sinuli si Jesus? Si Jesus, sinuli? Oo, kinuha siya. Kasama ka ni Jesus, hindi ba? Wala ko alam sa sinasabi mo. Pero nakikita kita. Saka din sa kanila, isa kang alagad. Nagkakamali ka. Hindi ako isang alagad. Natitiyak kong kasama ka ni Jesus sapagkat ikaw ay taga Galilea. Di ko alam sinasabi mo. Panginoon, nakikiusap ako. Gawin mo ang ayon sa dakila mong kapangyarihan. Pinatawad mo ang aming mga ama nang sila'y sumamay sa iyong mga salita. Ang galit ka. Ngunit di mo sila binuksa. Niligtas mo sila. Dahil sa iyong pangako at pag-ibig at katapatan. Patawarin mo ako, aking guro. Patawad. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Galing ba sa'yo ang tanong na yan? O may ibang tao ang nagsabi sa'yo tungkol sa akin?
Tingin mo ba, Hudyo ako? Ang mga kababayan mo na ang nagdala sa'yo dito, ano ba ang ginawa mo? Ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito. Kung sa sanglibutang ito sana ang aking kaharian, ay ipinagtanggol na ako ng aking mga tauhan at hindi na napagkalulupa sa kamay ng mga Hudyo. Kung ganon, sinasabi mo ba isa kang hari? Ikaw na ang nagsabing ako'y isang hari. At ito ang dahilan kung bakit ako naririto upang magpatotoo sa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Wala akong nakikitang dahilan upang hatulan si Jesus ng Nazareth. Ano't di pahatulan mo, yang malupit na tao! Galileo pala ikaw. Nazareth ang iyong bayan. Oo, doon ako tao. Si Herodes di ba ang hari ng Galilea? Sa usapin ninyo, siyang dapat kumilala. Hayot hatid dyan sa hari niyang Herodes. Sino siya? Sinasabi niyang siya raw ang hari ng Galilea, ang Mesiyas. At anong mabuting kaganapan? Talaga namang sinadya pa ako ng mga punong saserdote. Pinadala kami ni Pilato. Pilato? Matagal na kami mayalitan ng gobernador. Marahil, ito ang tanda ng pagpapakita niya ng pakikipagkasundo. Kung gayon, dapat tayong magdiwang. Uminom tayo! May dala kaming bihag na dapat hatulan ng kamatayan. Siya si Jesus ng Nazareth. Jesus? Nasaan si Jesus? Napakarami kong nabalitaang kababalaghan mula sa Jesus na yan. Si Jesus ay napatunayan namin may kasalanan. Wala akong pakialam sa kasalanan ng Jesus na yan. Ito ba? Ito ba si Jesus na sikat sa Judea? Hindi ganitong Jesus ang aking inaasahan. Siya ay marangal at kagila-gilala. Siya ay nagpapanggap na hari. Hari? Ang taong ito, hari. Hari? Sige, pagbibigyan kita ng pagkakataong patunayan ng iyong sarili, Jesus ng Nazareth. Kawal, kunan mo ako ng tubig. Jesus, inuutusan kitang gawin mong alak ang tubig na ito. Yun na yun? Yan ay Jesus? Sa isang tingin mo lamang ay kaya mong gawing napakasarap na halak ang tubig na ito. Kung gayoy, matitikman na natin ang pinakamasarap na alak. Isa kang huwad, Jesus! Sinasayang mo lamang ang aking oras! Kayo na mismo ang saksi sa isang huwad na taong to. Kaya't nararapat lamang na hatulan siya ng kamatayan. Wala akong panahon sa ganyang mga bagay. Ibalik niyo to kay Pilato
yang tulingad na tao. Ayak! Kayo na naman? Ano't kayo nagbalik? Sa kamay mo, pinaubayan ng Haring Herodes ang kapalaran ng taong yan. At dapat yan ipako sa krus at doon mamatay! Ipahahagupit ko siya at pagkatapos ay palalayain na. Narito ang inyong tignan. Itong taong malumanay. Hindi siya dapat patayin at tutulan ng kamatayan. Dapat siyang ipako sa krus at doon mamatay! Ilabas si Barabas! Papipiliin ko kayo! Si Barabas na magnanakaw o si Jesus? Pag-ibig ang siyang pumukaw Guro! Tama na! Hindi na kaya ng katawan ng guro.
Ang wala kayong puso. Anong klaseng tao kayo? Walang kasalanan ng maestro. Tumabi! Guro! Buwan! Guro! Buwan! Guro! Di mapapawi kailan pa man sa puso't diwa tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawalay pagkat ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig magmahalan tayo't Pagkamamahal kong anak. Nahihirapan akong makita sa ganitong kalagayan. Nawawasak ang puso kong makita kong nahihirapan. Sikapin sa ating pagtulong Buwan! pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat Diyos natin Diyos ng pag-ibig magmahalan Huwag umalis sa amin. tulungan at kung tayo'y bigo ay Hanapin niyo. Hanapin mo ka. na may Diyos Ang puso ko ang nagsabi. nagmamahal. Ang sumo ka, Panginoon. Ang aking hinihingi. Huwag mo inumin Diyos sa akin. natin, Diyos ng pag-ibig magmahalan tayo't magtulungan at kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayo. Tama na! Pagaparin mo kami, aking guro. Hayaan mong painumin kita ng tubig sa pagkakataon. Tama na! Pakawalan niyo ang guro! Pakawalan niyo ang guro! Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Di ba't ikaw ang anak ng Mesiyas? Di mo iligtas ang sarili mo't kami. Jesus, isama mo ko sa iyong paraiso. Ngayon din, ay isasama kita
sa aking paraiso. Ina, narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina. Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan? Ako'y nauuhaw. Naganap na! Ama! Sa iyong mga kamay Sa isang mundo ng ay pusa at sakit, itinatagubilin ko siyang landas ng pag-ibig. ang aking Bawat espiritu. ang sugat at dalamhati upang tayo'y mailigtas sa dilim. Hinamak, tinusta, pinagpasaan, tinikis ang bigat ng ating kasalanan. Sa oras siya'y iniakyat, nag-alay ng buhay, pag-ibig ay wagas. Sa krus may sakit, sa krus may dusa, ngunit sa krus may pag-asa at ligaya. Sa bawat patak ng dugong inialay, para isang pangako sa atin bumukal. Tatlong araw lumipas, siya'y bumangon, liwanag ng buhay, tagumpay sa hamon mula sa krus patungo sa buhay, paraisong pangako hindi magwawagas. Sa krus may sakit, sa krus may dusa, ngunit sa krus may pag-asa at ligaya. Daan man ay hirap, sugatan ng puso, paraisong pangako sa Diyos matatamo. Sa krus may sakit, sa krus may dusa, ngunit sa krus may pag-asa at ligaya. Daan man ay hirap, sugatan ng puso, paraisong pangako sa Diyos matatamo. Sino ka? Nasaan ang guro?
Magdalena, sabihin mong buhay ang guro. Guro! Opo! Ina! Ina! Bukas ang libingan! Buhay ang guro! Kapit hapon ng pangungulila, pusong bigat di na maibsan. Ngunit sa hangin tinig pumigkas, kapayapaan, huwag kang matakot. O Jesus, ilaw ng buhay, sa iyo'y nagbalik ang aming gabay. Ang sugat mong dalay, pag-ibig na tunay, pag-asa namin walang kapantay. Nang aming makita ang iyong mukha, luhay dumaloy, pusong payapa. Muling nabuhay ang aming sigla, dahil sa iyo